Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay April 26, 2025, Sabado sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 4, verses 13 to 21. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga iskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol, kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig, at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ng dalawa, sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat, at tayo po ay nasa 8 araw o sa loob ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. At sa ating unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol ay narinig natin o mababasa natin na ang mga apostol ay nagsimula na sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita at ang kaligtasan, kagalingan sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. At dahil nga doon, sila po ay ibinilanggo at ngayon ay nililitis at pinagbabawalan na magsalita pa tungkol sa ngalan ng Panginoong Jesus. Pero hindi po sila natinag, bagkus ay naging mas matapang sila at nanindigan na masusundan nila ang pinagagawa sa kanila ng Diyos kaysa ang pinagagawa ng tao. Kaya nawa po, ito rin ay nawa magsilbing paalala sa atin na dapat tayong manindigan sa ating pananampalataya, takutin man tayo o tuluyan tayong pagsalitaan o pagbawalan, na hindi tayo matitinag, lalong-lalo na hindi tayo matakot na harapin ang mga ito, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ganyan po, makapangyarihan na kahit sa pangalan lang ng Panginoong Jesucristo ay makakagawa ka ng napakalaking bagay sa mundong ito o para sa isang tao. Kaya nga, yung kwento na nagsimula na sa pangalan ni Jesus ay napagaling nila ang isang lalaking paralitiko. Sa pangalan ni Jesus at hindi sa pangalan nila, lalo pa na sabi nga dito, alam ng mga tao dun sa Sanhedrin na sila ay mga ordinaryong tao lamang pero nakagawa ng napakalaking bagay sa pamamagitan lamang ng pagpapahayag ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa atin, huwag mong isipin na wala kang magagawa dahil may bahagi ka rin sa misyon na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad noong una at maging magpasa hanggang ngayon sa ating simbahan. Gamitin natin, gamitin mo ang iyong talento sa anumang paraan, gamitin mo ang iyong social media accounts
para maihatid ang mga mensahe ng ating Panginoon, maihatid at maipakita din ang salita ng Diyos. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot mag-post ng mga salita ng Diyos. Minsan malakas tayong mag-post kapag ito ay sarili nating opinyon, sarili nating mga salita. At nakukornihan tayo kapag salita ng Diyos ang ating pong inilalagay sa ating mga social media. Pero sana po makita natin ang biyayang ito na nagsisilbi din na venue para magampanan mo ang iyong misyon na magpahayag ng mabuting balita, magpahayag ng pagmamahal at pagpapatawad sa ngalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.